Hi DJ Kakay! Gusto ko lamang ibahagi ang aking karanasan noong high school. Masasabi ko na hindi ko inaakala na magbabago pa ang takbo ng lahat noong panahon na iyon. Lagi kasi akong palipat-lipat ng paaralan. Mga ilang buwan ay bagong school na naman ang pag-e-enrollan. Mahirap siya, nakakapagod din DJ Kakay. Pero nasanay na din ako. Natutunan ko na may mga bagay na hindi talaga pwedeng maging permanente sa buhay. Madalas kong naiisip na nagkukulang talaga ako ng oras para makalikha ng alaala kasama ang mga tao. Ilang school na ang napuntahan ko. Hindi ako nagtatagal dahil kailangan ko na namang lumipat matapos ang ilang buwan. Transferi ako sa isang high school academy. Sanay na ako sa pakiramdam na maging bago. Maayos naman mismo yung eskwelahan pero as usual, mas pinipili ko na hindi makihalubilo sa ibang estudyante. Parang ako na din mismo ang umiiwas na makaklose o maging kaibigan sila. Dahil alam kong kailangan ko din naman silang iwan. Yun ang pinakamahirap para sa akin. Mahirap na ma-attach kung sa una pa lang alam kong hindi naman magtatagal. Um, Hi. Excuse me. Ikaw ba yung transferee? Hello? Hello, miss. Excuse me. Oh, sorry. Ano yun? Naka-earphones kasi ako eh. Hindi ko kagad narinig. It's okay. Ikaw ba yung bago naming kaklase? Nasabi kasi ni Ma'am Teresa eh. Oo. Ako nga. Ako nga pala si Claire, class president ng klase natin. Sinabihan din ako ni Ma'am Teresa na tulungan ka. Ano kasi yung pangalan mo? Faith. Faith? As in F-A-T-E? Hindi. Faith. Maria Faith Catherine. Oh, really? Parehas tayo na may Maria. Maria Claire yung sa akin. Inspired by Maria Clara. Nice to meet you, Maria Claire. Nice to meet you din, Maria Faith. Anyways, may tanong lang sana ako kung okay lang. Ano yun? Sige lang. Bakit ka nga pala nag-transfer dito? Dahil lang sa trabaho ni Papa. Bagong lipat, kaya lumipat din ako ng school na pinakamalapit. Mabuti naman na dito ka nag-transfer. Sure ako na mag-e-enjoy ka dito. Gusto mo ba i-tour kita? I'm free naman. Ha? Nako, hindi na kailangan. Okay lang naman ako. Huwag mo na ako i-tour. Sure ka? Basta kung kailangan mo ng tulong, nandito lang ako. Baka may questions ka or need mo ng tulong para makapag-adjust ka dito. Okay lang talaga ako, Claire. Hindi ko naman kailangan mag-adjust eh. Ha? Bakit naman? Wala. Pero no need. No need na talaga. Okay lang talaga. Well, how about sa lessons? Pwede kitang tulungan. Complete naman yung notes ko sa lahat ng subjects, hindi naman sa pagmamayabang, pero... Sige. Salamat. Pero, huy, wag kang mahihiya sa akin, ha? Yeah, sure. Mababait naman yung mga klase natin. Medyo competitive nga lang, pero madalas naman mga collaborative works or projects tayo. Kaya puro mga groupings or partners. Masaya rin, tsaka nakaka-enjoy. About sa lessons naman, hindi naman super hirap. Well, kaka-start pa lang din, so wala pa mga quiz tsaka exams. Discussions and lectures lang. May mga gusto ka pa bang malaman? Alam mo, ang daldal mo pala. Sorry. Well, naisip ko lang kasi na kailangan ko lang sabihin yun sa'yo para malaman mo since bagong transfer ka lang. Okay lang. Salamat sa tulong mo Oo naman. Well, basta, Faith, huwag kang mahihiya sa akin kung kailangan mo ng tulong or anything. Ilang beses mo na sinabi yan. Kaya, sige, sure. Uy, napipilitan ka ba? Hindi pero hindi ko din naman talaga kailangan ng tulong eh. Salamat na lang siguro. But Faith, I really do hope we could be friends. Oh, tara na. May klase pa pala tayo. Ipapakilala kita sa mga kaklase natin.
Sa totoo lang, DJ Kakay, nag-aalangan pa ako na magpakilala kay Claire noon. Para saan pa ang mga hello kung lagi din naman itong natatapos sa goodbye. Hindi ko alam kung ilang buwan ako tatagal sa school na to. Pakiramdam ko ay kahit anong oras ay kailangan ko din na umalis. Hindi lang si Claire ang nagbalak makipagkaibigan sa akin. Halos lahat naman kasi ng mga kaklase ko sa school na iyon ay mabait at friendly. Pero ako na din ang umiiwas. Matipid ng mga sagot at pili lang ng mga salita ang aking sinasabi. Kung mag-aaya naman sila ay kaagad ko ding hinihindian. Pero kakaiba si Claire. Bukod sa pagiging madaldal, mapilit din siya at masyadong positibo sa buhay. Kahit ilang beses ko na siyang sinabihan na hindi ko kailangan ng tulong niya, lumalapit pa din siya sa akin para tulungan ako sa klase. Siguro'y dahil class president namin siya. Pakiramdam niya siguro ay responsibilidad niya ako noon. Siyang tipo na laging concerned sa mga bagay kahit hindi naman siya apektado doon. Oh, Faith, bakit mag-isa kang kumakain dito? Ayaw mo bang sumabay sa amin? Okay lang. Patapos na din naman ako kumain eh. Hoy, may baon pala ako na chop suey. O baka gusto mo ng gulay. O teka, pagkuha na lang kita para di ka na tumayo. Teka, Claire. Hindi kasi ako kumakain ng chop suey eh. Kaya, wag na talaga. Hindi na kailangan. Huh? Sure ka? O, how about tosino? O, kumakain ka ba? Meron din ako nun. Bigyan kita. Claire, tara na! O sandali lang, Wency. Isama na natin si Faith. Bakit naman? Alam mo namang lagi nating kasama sila Aray eh. Hindi naman sila magkakilala. Pwede naman nating pakilala, oh. Kung gusto mo, dyan ka na lang kay Faith. Mukhang mas gusto mo pang kasama yan lagi kaysa sa amin eh. Wency, ang akin lang naman, bago pa lang si Faith. Wala pa siyang kaibigan, so tulungan natin siya. Ewan ko sa'yo. Basta bilisan mo ha. Huwag mo kaming paghintayin ni Ara. Okay, sige. Susunod kami. Hey, Faith, sumabay ka na sa amin. Wag na talaga, Claire. Kumain ka na dun kila Wency. Naghihintay na sila. Ito na lang, Faith. Ito. Ano yan? Lemon juice. Siguro naman, umiinom ka nito. Sa'yo ata yan eh. Bakit mo binibigay sa akin? Wala ka na ng drinks niyan. Kasi naman, hinihindihan mo lahat ng na-offer ko eh. Tsaka may water naman ako. Ikaw, parang wala ka namang inumin, kaya eto, sa'yo na lang. Iinumin ko yan, don't worry. Salamat, Claire. Teka, may sugat ka ba sa braso? Ano nangyari dyan? Okay ka lang? Masakit ba? Gas-gas lang yan. Habang nag-skateboard ako. Oh, nag-skateboard ka pala? Hindi ba delikado yon? O kaya ayan, nagkakasugat ka. Hindi ka naman na-injure o ano? May bato kasi noon, na out of balance lang. Pero okay pa rin naman. Malayo sa bituka. Well, alam mo, you look so different kapag nakangiti or tumatawa. Pero, mag-ingat ka sa susunod, Faith, ha? Anong ibig mong sabihin sa different? Uy, wag ka ma-offend, ha? Hindi naman. Ano naman kasi yun? Medyo nakakatakot ka kapag seryoso, pero kapag nakangiti, kamukha mo si Pikachu. Cute-cute kaya. May pagkamakulit din pala si Claire. Kahit sa klase ay tinabihan niya pa ako, DJ Kakay. Hindi ko alam pero nasanay na din ata ako sa kakulitan niya. Na lagi siyang nandyan para kausapin ako kahit na tahimik lang ako at ayaw makipag-usap kahit kanino. Na-appreciate ko naman ang pagiging friendly niya. Pero may parte pa rin sa akin na gusto siyang layuan. Umiwas at hindi ganong makipag-close. Pero mahirap din naman na umiwas talaga kung lagi kaming pinagsasama. May isa kaming proyekto na siya mismo ang nagpresenta sa teacher namin na maging kapartner ako. Wala akong choice pero dahil matalino at magaling naman si Claire ay tingin ko ay advantage ko na din yon. Claire, excuse me. May tatanong lang sana ako. If I'm available mamaya for a hangout? Oo naman!
Ay, char, joke lang. Pero, about saan naman? Parang nanibago ata ako na ikaw yung lumapit, nag-initiate ng conversation ngayon na. Gusto ko lang magtanong about dun sa project natin. Hindi kasi ako available sa Sabado. Okay lang ba na kung weekdays na lang? After class? Yun lang pala. Sure, walang problema. Sige. Salamat. Napansin ko pala na magaling ka sa art. Pwede ba ikaw na lang gumawa ng poster tsaka nung iba pang creative outputs? Sige. Sabihan mo lang ako ng mga kailangan natin gawin. Sige. Uuwi ka na ba? Oo. Ikaw? O tara, sabay na lang tayong palabas para mas makapag-usap na rin tayo about sa project natin. Hindi mo kasabay sila Wency? Hindi eh. Hindi pa yata sila uuwi. Okay lang naman siguro kung ikaw yung gusto kong kasabay ngayon. Okay lang naman. Sabay na kami naglalakad ni Claire pauwi noon. Ang ganda ng pagkakangiti niya. Abot mata kaya lalo siyang sumisingkit at nagmumukhang chinita. Nakakahawang saya sa mukha niya. Hindi ko na lang namalayan na grabe na din akong nakangiti at tila hindi mapawi. Akala ko, DJ Kakay, na kaaway ko ang oras at panahon. Na madaming bagay ang hindi ko magagawa dahil sa kasalukuyang kong oras na manatili sa isang lugar. Na manatili sa school na yon. Pero nang makasama ko si Claire, parang tumigil ang oras. Uy, umuulan na. Hala, oh my gosh. Tara, doon sa may shade. Biglang buhos yung ulan. Nabasa ka ba, Claire? Hindi naman. Kaso, wala akong dalang payong eh. Mukhang matatagalan pa yung ulan. Dito muna tayo magpatila sa shade. Tsaka may susundo naman sa'yo, di ba? Hindi ko alam eh. Sana tumila na rin kaagad, no? Tsaka, nakabike ka lang, di ba? Okay lang yan. Actually, gusto ko yung ganito na umuulan. Di nabasa ka. Magkasakit ka pa niyan. Okay lang. Hindi naman ako sakitin eh. Mas nakakahanap lang ako ng peace of mind kapag umuulan. Kahit malakas yung kulog tsaka yung kidlat. There's peace and there's chaos. Wow! Ang lalim naman yan ah. Di ko inakala na ganyan pala yung naiisip mo. Umuulan lang. Biglang naging sentimental ka na. Okay, wag na nga. Alam mo, pwede rin nating ilagay yan sa project natin. Sige, pero kailangan din pa talaga na pati tungkol sa mga pangarap natin. Oo eh. Yun kasi yung main point. Bakit ba? Ano bang pangarap mo? Weird ba kung sasabihin ko na wala akong pangarap? Posible ba yun? Lahat naman tayo may gustong matupad, di ba? Kahit mga goals mo. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung anong course din yung kukunin ko sa college. Ikaw ba, Claire? Napag-isipan mo na? Well, pangarap ko kasing maging nurse. Kaya ngayon pa lang, nag-aaral na ako ng mabuti. Nurse Claire pala to eh. Uy! Bagay mo naman eh. Napaka-caring mo. Tsaka laging maaasahan. Sure ako, matutupad mo yan. Ay, salamat ah. Well, pero alam mo, hindi ko pa nakikita lahat ng kaya mo, Faith. Pero alam ko na talented ka. Okay lang na hindi ka pa nakakapag-decide ngayon. Maaga pa naman eh. Pero bilib na bilib nga ako sa'yo kasi marami kang interests. Napaka-passionate mo. Anong ibig mong sabihin? Di ba mahilig ka sa music, sa bands, sa football, tsaka sa art? Ang ganda nga ng mga drawings mo eh. Nabibilib ako. Nakita mo yun? Oo. Sorry ah. Nakita ko lang kasi sa notebook mo. Okay lang. Gusto mo bang makinig ng music? Habang nagpapatila tayo. Of course, sige. Matapos noon ay naging malapit na din talaga kami ni Claire, DJ Kakay. Ang iniiwasan at kinakatakutan ko noon pa, ang lumalim ang pagkakaibigan namin. Makalipas ang ilang araw ay natapos na din ang proyekto namin.
Nakapag-pass kaagad kami ni Claire at nakatanggap ng mataas na grado. Gustong-gusto din kasi ng teacher namin ang nagawa namin ni Claire, lalo na daw sa design at artwork pieces. Dahil doon ay panay papuri ang narinig ko mula kay Claire. Na-appreciate ko kung gaano siya ka-supportive sa akin. Na-appreciate ko si Claire at ang nabuo naming koneksyon. Pero natatakot pa rin ako sa kahihitnatnan nito kaya habang maaga pa, nagtapat na ako sa kanya. Sinabihan ko siya sa plano ko na pagpunta sa ibang bansa, sa Canada, para magkolehiyo. At ang katotohanan na hindi naman ako sigurado kung dito ba ako sa paaralan na ito makakagraduate ng high school. Binanggit ko yon sa kanya at nagilty din naman ako kaagad. Nanghihinayang, hiniling na sana hindi ganito na limitado ang oras ko. O hindi kaya hiniling na sana noon pa ay nakilala ko na siya. Claire, ito. Thank you sa notes You're welcome, Faith. Oh, nakapi mo na ba lahat? Yep, nakopy ko naman na. Hindi nga lang kasing linis ng sulat mo pero nakopya ko naman. Uy, ang ganda kaya ng penmanship mo. Parang alien yung nagsulat. Penmanship? Grabe ka naman sa akin. Ancient language ba to? Hindi ko maintindihan eh. Char. Ewan ko sa'yo. Pero, seryoso na to Claire, may sasabihin din pala sana ako sa'yo. Ano yun? Hindi ako magtatagal dito sa school natin, Claire. Ano namang ibig mo sabihin? Aalis din kasi ako pupuntang Canada. Hindi ko din alam kung makakapagtapos ba ako dito. Baka mag-transfer na naman ako ng ibang school niyan. Seryoso ba? Oy, pinaprank mo ako, no? Hindi kita pinaprank. Ano? Kaya nung simula pa lang, ayoko na mapalapit pa sa'yo. Ha? Kaya pala. Oo, kaya limitado lang yung oras ko dito. Ayoko na sana makipag-close sa'yo at sa iba pa eh. Kasi alam ko naman na aalis din naman ako. Edi, let's make the most out of it. Mag-hangout pa tayo para sulit yung pagstay mo dito. Kahit 1 week lang yan, magiging worth it naman, di ba? Hindi mo ba ako naiintindihan, Claire? Aalis din ako. Okay lang yun, Faith. Ano ka ba? Naintindihan ko naman, no? Tsaka, I'm sure, may intindihan din ng mga kaklase natin. Basta nandito lang kami para sa'yo. Hindi ka ba galit sa akin? Bakit naman ako magagalit sa'yo? Everything happens for a reason, sabi nga nila. Kaya, naiintindihan ko naman. Wala naman tayong magagawa kung talagang nararapat kang umalis, di ba? Ganun ba talaga kapositibo si Claire sa buhay, DJ Kakay? Sobrang ibang-iba niya sa akin. Hindi ko inakala na limitadong oras na kinakabahala ko noon pa ay pwede pala niyang sulitin at gawing magandang bagay. Hindi ko alam. Parang nalilito ako tuwing kasama ko siya. Parang ang mga komplikadong tanong na pumapalibot sa akin ay sobrang dali lang kay Claire na sagutin. Ang mga mabibigat kong problema na parang napakagaan lang para sa kanya. Iba siya din ang nararamdaman ko sa tuwing nandyan siya. Ganito pala talaga kapag meron kang totoong kaibigan. Tila bawat araw inaabangan ko na dahil sa kanya. Kahit na hinihiling ko na huminto muna ang oras, na hindi ko na kailangan iwan si Claire. Mas napapadalas ang pagsasama namin ni Claire, DJ Kakay. Ilang beses na siya nagpunta sa bahay namin at minsan na din akong bumisita sa kanila. Pero isang araw ay mayroong pangyayari na nagbago sa lahat. Ikaw lang pa mag-isa dito sa bahay nyo? Paminsan. Pero busy kasi sina mami lagi. Si Kuya Cedric, alam mo na, lagi ring nasa school. Senior na siya, tsaka president ng student council. Pero wala siya dyan ngayon? Wala pa yata. Late naman siya umuwi. O tara sa kwarto ko. Mainit dito sa baba.
doon tayo sa may aircon. Baba na lang tayo mamaya. Magluto tayo ng noodles. Sige. Ang ganda naman ng kwarto mo. Kasing ganda ko. Sira ka talaga. May dala akong camera. Gusto mo ba picturean kita? Para din sa pagkandidato mo sa student council. Ako na bahala mag-edit ng campaign materials mo. Seryoso ba? Hmm. Nalaman na sasali ako. Alam naman ng lahat, Claire eh. Tsaka sigurado din ako na ikaw yung mananalo. Grabe ka ah. Sige na nga, picturean mo ako. Sige, dyan ka lang sa may pader. Look, ito oh. Huy, ang ganda ng kuha mo ah. Maganda ka lang talaga, Claire. Kaya ang ganda ng litratong kinakalabasan, no? Naman! Gusto mo ba itry? Ikaw yung humawak ng camera. Oh, picturean kita? O sige, sige. Post ka dyan sa pader ah. Anong pader? Baka magmukha naman akong butiki dito, ah. Uy! Ano ba? Claire! Claire! Ano ba yan? Napakaingay nyo. Pwede ba buksan mo tong pinto? Kuya? Ano yun? Ano ba nangyayari? Ba't napakaingay ninyo? Sorry kuya. Hindi ka sana naistorbo. Uy, tsaka, si Faith nga pala kuya. Kaibigan ko. Ano pakialam ko? Nagdala ka na naman dito ng magulo. Kuya, hindi naman siya- Paliwanag mo muna to, Claire. Ano yan, kuya? Ano pa? Di package mo lang sa tatay mo. Ano, nakikipag-usap ka na naman sa kanya? Kuya, daddy natin siya. Natin. Sa'yo lang. Hindi ka talaga marunong makinig sa akin, no? Gusto mo laging dinidisappoint si mami. Nak na. Puro ka na lang problema. Puro na lang problema ang ginagawa mo, Claire. Hindi ko naman gusto na... Alam mo, napaka-bobo mo. Matagal lang anal sila, mami, okay? Hindi mo man lang nirespeto yun? Ano pa ba kailangan mong sabihin sa lalaking yun? Ano? Doon ka humihingi ng pera, ano? Kuya, may karapatan pa rin naman si daddy sa atin ah. Anong karapatan, daddy? Puro ka daddy. Napaka-selfish mo. Wala ka talagang ginagawang tama. At ilang beses ka na pinagbawalan, di ba? Hindi mo talaga marunong makinig. Tsaka tigil-tigilan mo na yung pakikipag-usap sa taong yun, ha? Kuya, I'm sorry pero deserve naman niya ng second Anong chance, second diba? chance? Tumigil ka nga. Naririnig mo ba sarili mo, Claire? Inuuto ka na naman ng magaling mong ama. Ano? Gusto mo pang gayahin kung ano yung mga kainot nila ng pinaggagawa nun? Kuya, paano mo naman nagagawang sabihin yan? Bakit? Akala mo ba hindi ko napapansin na lahat ng grades mo bumababa na? Paano sasabihin kay mami yun? Sige nga. Is that all that matters to you, kuya? Alam mo, ayoko lang na magmukha kang walang kwenta. Kagaya nung ama mo. Tsaka pantay mo naman kung ano yung mga pinaggagawa ko, Claire. Ayoko lang na ma-disappoint si mami sa'yo, okay? Hindi yun nakakampante at kontento sa kanya. Nakakarindit! Tumigil ka na! Bastos to ah. Sino ka ba? Tsaka ano pinagsasabi mo? Kausap ba kita? Mas bastos nga yung lumalabas sa bunganga mo eh! Hindi mo dapat pagsalita ng ganyan si Claire. Sinampal mo pa? Ha? Normal ba nagawaan yan, ha? Mismong kapatid niya? Hindi siya nirerespeto? Wala kang pakialam tsaka labas ka din sa pamilyang to. Kayang-kaya din kitang sampalin kung gusto mo. Kung hindi ka mananahimik. No, please! Huwag kayong mag-aaway! Nakatapak siya dito sa pamamahay namin at ang lakas ng loob niya para sagot-sagutin at bastusin ako. Talagang dapat lang yan sa'yo! Tumahimik ka! Kung ganyan naman kabulok at kasama yung ugali mo! Pwede ba tumahimik ka? Aray! Kuya! Bakit mo siya tinulak? At ano, kakampihan mo yan? Dito ka nga, Claire! Kuya! Bitawan mo ako! Nasasaktan ako! Alam mo kaya ka siguro ganyan, hindi ka na marunong makinig sa akin dahil sa babaeng yan. At kung ano-ano pinagsasabit, impluensya niyan sa'yo, ano? Faith, umuwi ka na muna. No, Claire. Hindi ako aalis hanggat hindi kumakalmat nagsusorry ang kuya mo. Pwede ba wag kang makisali dito? Kung gusto mo umalis, umalis ka na! At ano? Para masaktan mo si Claire? Alam pa ng iba na ganito katindi ang ugali mo? Pinagmamalaki mo pa sa sarili mo na presidente ka ng student council. Pero ganyan maitrato yung kapatid mo? Alam mo kung hindi ka ba titigil na makialam, masasapak talaga kita. Sige, gawin mo! Bakit hindi mo gawin, ha? DJ Kakay, ang akala ko ay lumaki sa isang masayang pamilya si Claire. Hindi ko naisip na ganun pala pinagdadaanan niya.
Ang masiyahin at masaya ay ganon kabigat ang kinakaharap. Kahit na sa mga matatalas at masasakit na salita pa lang mula sa kuya niya na si Cedric, hindi ko na alam paano niya natitiis lahat yon. Super sakit ang makita siya na ganon ang sitwasyon. Umiiyak at puno ng lungkot yung maganda niyang muka. I tried my best to comfort her, to assure her na andito ako para sa kanya. First time ko tong ginawa, DJ Kakay. At sa totoo lang, na-confuse ako sa dapat kong maramdaman. Gusto ko ba siya? O naaawa lang ako? Never pa naman ako nagkagusto sa babae. Oo, DJ Kakay. May mga naging crush na ako. Mga lalaki pero kung hindi celebrity ay mabilis ko din naman silang nakakalimutan. Ganito ba yon? Gustong gusto ko na ba talaga si Claire dahil maisip ko lang siya ay parang kinakabahan na ako. Claire, okay ka lang ba? Pugto pa yung mata mo. Ha? I'm okay, Faith. Salamat Nag-away na naman ba kayo ni kuya mo? Bakit ba ganun yung ugali niya? Sobrang iba sa'yo na sweet, tsaka mabait. Bakit kailangan ganun ka niya tratuhin? Ay, nalaman kasi ni kuya na sumali ako sa photography club and he wanted me to quit. Dahil? Bakit naman? Why would he dictate you with your decisions? Naiintindihan ko naman na na-disappoint lang sa akin si kuya. Lalo na bumaba yung grades ko ngayon. Distractions lang daw kasi tong photography. Kahit sinabi ko naman na passionate ako dito. Napakapakilamero naman niya. Alam mo, Faith, sobrang thankful ako sa'yo. Kasi kung hindi dahil sa'yo, hindi ko marirealize na gusto ko yung mga bagay na to. Ang dami kong natututunan at nadidiscover. Talaga? Madami ka pa naman kasing kayang gawin eh. Well, thank you kasi lagi kang nandyan, Faith. Sana hindi ka na lang aalis. Pwede bang wag mo na lang akong iwan? Claire, alam mo naman na wala akong magagawa. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Faith, hinahanap ka ni ma'am. Pumunta ka daw sa office. Sige. Wait lang ha, Claire. Samahan ba kita? No! I mean, may kailangan ako sabihin sa'yo, Claire. Okay. About saan? Natatandaan ko na umalis ako noon at nagpunta sa teacher namin. Naging mabilis lang naman yon kaya nakabalik ako kagad. Pero kabalik ko, si Wency na lang ang naabutan ko. Madilim ang tingin sa akin tsaka ako nilapitan para kausapin. Wency, asan si Claire? Umalis. Saan nagpunta? Nakilala mo na pala si Kuya Cedric, no? Oo. Bakit? Wala naman. Gusto ko lang i-remind sa'yo ha kung anong klaseng merong pamilya si Claire. Ang complicated, no? Ganoon na ba talaga sila noon pa? Ang hirap pala ng pinagdadaanan ni Claire. Hindi ko alam na ganun siya tratuhin ng kuya niya. Nakita mo naman, di ba? Oo. Bakit? May nangyari ba? Hindi ka ba talaga aware, Faith? Hindi ka marunong makiramdam. Tungkol naman saan? Kumakalat sa class natin na gusto mo si Claire. Ha? Ano? Alam mo, alam din naman namin na aalis ka. Wala ka talagang tinatagalan na school, di ba? Oo. Pupunta niya na ako ng Canada. Piece of advice lang ha, as best friend ni Claire. Layuan mo na siya, pwede ba? Akala mo ba aamin ako kay Claire? Alam kong hindi mo naman kaya. Baka mapahiya ka pa, di ba? Tandaan mo, best friend ako ni Claire. Kilalang kilala ko na siya. At alam ko na lalong magugulo lahat kapag dumagdag ka pa. Wala akong intensyon na ganun. Ano na lang gagawin mo kapag nalaman ni Kuya Cedric yung nararamdaman mo na yan para sa kapatid niya? Nakita mo naman siguro kung gaano siya kamagalit, di ba?
Si Claire ang kawawas sa lahat, Faith. Hindi rin naman tama na ganun yung tratuhin si Claire. Huwag ka na lang makialam, Faith. Kaibigan ko din si Claire, Wency. Concern lang ako. Concerned. Lalong lumala sa sitwasyon ni Claire simula nung ikaw yung lagi niyang kasama. Sinusubukan ko lang naman siyang tulungan ah. Pinapalala mo lang lahat, Faith. Hindi ko nga intention yun. Pero hindi pa rin tama na ganun yung kuya niya. Alam mo kung ano yung dapat mong gawin? Disappear. Maglaho ka. Mawala ka sa landas ni Claire. Yun din naman yung plano mo, di ba? Lalo na, masasaktan lang yung kaibigan ko kasi iiwan mo rin naman siya. Tsaka reality check lang ha, Faith. Wala namang matutuwa kapag nalaman nila yung nararamdaman mo para kay Claire. Lalo na si Kuya Cedric. Kasi simula pa lang ng nararamdaman ko noon para kay Claire, pero mukhang maaga din matatapos. Alam ko naman hindi nila madaling matatanggap, DJ Kakay. Hindi ko rin alam kung parehas din ba kami ng nararamdaman ni Claire. Kung hindi, it's fine. Pero kung oo, then magiging masaya ako, di ba? Knowing na wala din naman talagang patutunguhan ng lahat. Knowing na aalis din ako at maaaring doon matapos ang lahat. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Nung panahon na yon talagang gusto ko na lang tulungan si Claire sa pamilya niya. Bago ako umalis at bago kami maghiwalay, pakiramdam ko yun ang dapat kong gawin. Mapapanatag lang ako ang puso ko kung alam ko na nasa magandang kalagayan si Claire. Kung hindi na abusado yung kuya niya. Uy, Faith! Hindi ka pumasok kahapon. Pinag-alala mo ko. Ah, sorry na Claire. May emergency lang kaya hindi ako nakapasok. Uy, okay ka lang ba? Oo, pero ako nga dapat magtanong yan sa'yo eh. Okay ka lang ba? Hindi na ba kayo nag-aaway ng kuya mo? Ayun, hindi kami nagpapansinan. Pabayaan mo na. Ganun lang talaga si kuya. Sanay naman na ako eh. Hindi naman maganda yung ginagawa niya. Alam mo, Claire, kung gusto mo siyang labanan, andito ako. Taga-suporta mo. Ay, naisip ko na yan, Faith. Pero, kuya ko pa rin siya eh. Yun na nga eh. Kuya mo siya. Kapatid ka niya. Pero kung tratuhin ka niya, parang laruan. Parang wala kang puso o damdamin na kailangan na lang sumunod sa kanya. Pero anong gagawin ko, Faith? Siya na lang yung meron ako. Pati si Mommy. Andito ako. Claire, nandito. Ay. Alam kong hindi ako magtatagal na kasama mo pero kakampi mo ako. Oo nga pala. Aalis ka nga pala. Lagi ko na lang nakakalimutan eh. Huwag kang mag-alala. Bago ako umalis, sisiguraduhin ko na lahat magiging maayos para sa'yo. Tsaka Claire, may daddy ka pa naman, di ba? Yung father mo. Alam mo na kakampi mo siya. Alam ko, Faith. Pero, umalis din siya eh. Iniwan niya rin ako. Hindi ko alam bakit kailangan akong laging iwan ng mga kakampi ko. Claire, kung pwede lang akong manatili dito, gagawin ko. Pero Faith, hindi mo kaya, di ba? Well, naiintindihan ko naman. Hindi ako para pilitin ka. Buhay mo yan, Faith. Buhay ko rin to. Magiging successful ka sa ibang bansa. Nakikita ko. Alam ko yun. Magkaiba pala talaga tayo, Faith. Sobra. Buti ka pa. Malaya ka. Ako, parang ibon na nakakulong sa hawla. Susubukan ko, Claire. Bago ako makaalis, gusto ko maging malaya ka na rin. Anong ibig mo sabihin, Faith? Sana lang kapag nangyari ng lahat, kapag ginawa ko ang lahat, hindi ka magalit sa akin. Faith, hindi kita maintindihan. Ano bang ibig mo sabihin? Wala namang pwedeng mawala sa akin eh. Aalis na rin ako kaya isasagad ko na. Soon, sana maintindihan mo din ako. Hindi ako naintindihan ni Claire dahil hindi naman niya alam ang plano ko, DJ Kakay.
Sa huling week ko bago ako nakatakdang umalis, nilabas ko lahat ng nalaman kong baho ni Cedric. Dahil sa masuri kong pagkalkal ng mga ginawa niya, nalaman ko na nagbebenta siya ng test papers sa campus. Kasangkot siya sa madaming pandurugas at pandaraya tungkol sa grades at exam. Hindi lang yon, lumabas din na binablackmail niya ang isang babaeng teacher na dati niyang nakarelasyon. Mas lalong malala na skandal ang bumalot sa pangalan ni Cedric nang nireport ko ang lahat ng yon. At sa galit ni Cedric, nagawa niya pang suntukin ang lalaking teacher na gusto niyang i-expel sa eskwelahan. Alam ko malaking gulo ang iniwan ko. Wala mang may gustong maka-witness ng ganon at alam ko din na si Claire ang pinaka naapektuhan sa nangyari. Kahit hindi naman confirm na ako ang nagsumbong sa kuya niya, alam kong alam niya sa mga panahon na yon. Hindi na siya nagpakita sa akin. Kaya bago ako umalis, tanging sulat lang ang naiwan ko sa kanya. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung nabasa ba niya. Claire, pasensya ka na. Alam kong hindi ka masaya ngayon. Baka galit. At pagka muhi lang ang nararamdaman mo ngayon habang binabasa mo itong sulat ko. Pero sana, balang araw, kapag nagkita tayong muli, mapatawad mo ko. Mapatawad mo ako kasi aalis na nga lang ako, masisira pa lahat ng nasa paligid mo. Sana maintindihan mo na ginawa ko lang to para makalaya ka. I had to ruin your cage kahit na alam kong masasaktan ka. Kinausap ko si dad mo at alam kong matutulungan ka niya. Mas magiging maayos kung pipiliin mong sumama sa kanya. Mas magiging malaya ka na gawin ang hilig mo na magpakatotoo nang hindi natatakot sa iisipin ng iba. Tungkol sa pagkakaibigan natin, Claire, alam kong magtatapos din ito ngayon. Pero ikaw ang pinakamagandang nangyari sa high school ko o sa buong buhay ko. Ang hirap na magpaalam sa'yo. Napakabuti mong kaibigan sa akin. Nagpapasalamat ako na nakilala kita, Claire. Ang hirap para sa akin na tapusin ang sulat na yon, DJ Kakay. Kagaya na lang din kung gaano kahirap na iwan siya. Hindi ko na nakausap pang muli si Claire. Ngayon ilang taon na ang lumipas at nakabalik na ako ulit ng Pilipinas para magbakasyon. Nanumbalik lahat ng alaala sa akin kaya nakapagsulat ako ng storya namin sa'yo. Paminsan kong nakikita ang Facebook ni Claire at nalaman ko na kasama nga niya ang daddy niya. Mukhang masaya at payapa naman ang kalagayan niya. Sapat na sa akin na malamang maayos na ang lahat. Isang pagsisisi lang ang meron ako. At yon ang hindi ko din sinabi kay Claire ang nararamdaman ko. Pero sa bagay, it was just a silly crush. Sa tuwing naiisip ko ang nakaraan, hindi ko din ma-imagine na magiging more than friends kami. Alam kong nababalot lang din ako ng guilt sa tuwing naiisip ko siya ngayon. Kung nasan man si Claire, talagang malaki ang aking pasasalamat sa kanya. High school was my best years because of her. Kahit na napaka-limitadong panahon lang. Ang sakit man na magpaalam, ang daming beses ko nang umalis, ang dami ko ng taong iniwan. Pero nang makilala ko si Claire, she was the one, or she was the only good in goodbyes.